Maiinit na balita ngayong tanghali. Munisipalidad ng La Castellana sa Negros Occidental isinailalim na rin sa state of calamity. Posibilidad ng malakas na pagsabog ng Mount Canlaon patuloy na binabantayan ng PHIVOLCS. Naitalang inflation rate para sa buwan ng Mayo ngayong taon bumili sa 3.9% ayon sa Philippine Statistics Authority. Kinatawan ng Coast Guard mula sa iba't ibang mga bansa nagtipon-tipon para sa isasagawang ASEAN Coast Guard Forum sa Samal Island ngayong araw. Investigasyon sa mga kaso ng extrajudicial killings sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ipinagpatuloy ng Kamara. At 4 na pulis na sangkot sa pagdukot sa 4 na Chinese nationals arestado. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 5, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sinamsam ng mga Chinese Coast Guard ang mga pagkain at gamot ng mga sundalong Pilipino na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Mariin namang itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang pagtutok umano ng baril sa mga Chinese Coast Guard sa nangyaring supply mission noong May 19. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Mahulog sir ba? Huwag niyo ipakuha! Dalawang mas malaking rigid-hulled inflatable boat ng China ang nakipag-agawan sa mas maliliit na rubber boat ng Philippine Navy noong May 19, 2024 nang magsagawa ng RORE mission ng AFP. Makikita sa video na pilit na hinahabol at inaagaw ng mga Chinese ang supply na inihulog ng eroplano malapit sa BRP Sierra Madre. Isa sa 4 na package na ini-airdrop ang naagaw ng mga Chinese. Nang makitang walang construction materials kundi puro pagkain at gamot ang laman, itinapon nila sa dagat ang supply. Ilan sa mga ito ang na-recover pa ng mga sundalo. Ngunit sa kabila nito, pinalabas pa rin ng China na ang Pilipinas ang nagtapon ng mga kalat sa dagat. The video will show that the ICAD activities are all contrary to what they say. Their deceptive actions, they lack common sense. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they have zero common sense. You will see that what appeared there is all food stuff. Ang pagkumpiska ng supply ng mga Chinese ay isang illegal na hakbang at tinawag na provocation ng AFP. Ayon kay General Browner, kahit sa international order ay hindi ginagawa ang ganito. Dahil hindi naman po talaga dapat ginagawa yan in the international order. You're not supposed to confiscate the supplies of another country, even in war, no? Sa gera, kung minsan ay pagka supplies na yan, food supplies and even medicines, no? Usually the adversaries would allow food supplies and medicines to pass through for humanitarian reasons. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito ang unang pagkakataong lumapit ng 5 hanggang 10 metro ang Chinese Coast Guard sa nakasadsad na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kaya naalarma ang mga sundalo. In this case, because of that intent of the Chinese Coast Guard to get our supplies, they came very, very close to the BRP Sierra Madre. No? And of course, this posed, from the point of view of our soldiers, this posed a danger, a threat, no? Dahil napakalapit na nila. That is why there were videos, there were images of our soldiers carrying their guns. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., hindi talaga sadyang nagbibit-bit ng baril ang mga sundalo sa tuwing may rotational and resupply mission.
Subalit dahil sa banta sa kanilang seguridad noon ay humawak ng baril ang mga sundalo. The handling of the weapons by our personnel is not a normal occurrence during RORES. But in this particular incident, because the Chinese Coast Guard or Chinese RIBs came very, very, very close to the BRP Sierra Madre, of course, this was a cause of alarm. So our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. Mariin namang itinanggi ng AFP na nanutok ng baril ang mga sundalong Pilipino. Giit ni General Browner, mahigpit na sinusunod ng kanilang mga tauhan ang rules of engagement. On the issue of the pointing of the guns, we are denying that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese in the ribs, no? Dahil commission vessel ang BRP Sierra Madre o isang aktibong barko ng Philippine Navy, mayroong karapatang magdala ng baril ang ating mga sundalo at idepensa ang sarili laban sa mga banta ng kalaban. The BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship, and therefore it is authorized to have weapons. We are authorized to put weapons on board. Both cruiser weapons and individual weapons of our soldiers. Meron tayong karapatan, because of the concept of self-defense. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtipon-tipon ngayong araw ang mga opisyal at kawani ng Coast Guard mula sa 11 ASEAN countries para sa isasagawang ASEAN Coast Guard Forum sa Samal Island. Ilan sa mga posibleng pag-usapan sa forum ay ang seguridad sa Southeast Asia at ang issue sa West Philippine Sea. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano na yung update dyan sa ASEAN Forum? Hanggang sa ngayon ay naka-lunch break itong mga delegates ng mga Coast Guard mula sa ASEAN countries at kaninang umaga nga ay isang welcome program ang inihanda ng Philippine delegates dito sa Island Garden City of Samar. Formal nang nag-umpisa ngayong araw ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Coast Guard and Maritime Law Enforcement Forum dito sa Island Garden City of Samal. Kanina umaga, mainit na tinanggap ng Philippine delegates ang mga Coast Guard mula sa 8 bansa. Kabilang na rito ang Singapore, Malaysia, Indonesia, Laos, Cambodia, Myanmar, Vietnam at Thailand. Ilan sa pag-uusapan ngayong hapon o posibleng pag-uusapan ngayong hapon ang geopolitical challenges, marine resources protection at ang issue ng West Philippine Sea. Layo ng naturang inisyatibo na pagtibayin ng kooperasyon ng ASEAN countries tungo sa seguridad sa riyon, malabanan ang illegal fishing, drug trafficking at human smuggling. Magsasagawa rin ng information sharing at pagpapahayag ng kooperasyon upang maprotektahan ang yamang dagat ng Southeast Asia. Sa kanyang payag kanina, umaasa naman si Solicitor General Minardo Guevara na mapag-uusapan ang regional development, seguridad at stability sa maritime domain ng mga Asian countries at ang kapayapaan sa mga karagatan ng ASEAN. Ganon din ang malayang pamamahayag sa Southeast Asia Sea at mapalakas ang ugnayan ng mga ASEAN countries. Sa press conference naman na ginawa kanina, sinabi ni Coast Guard Admiral Gaban na bubuo sila ng common law na susundin ng mga ASEAN Coast Guard sa Southeast Asian Sea. And muna ating update mula rito sa Samal Island, balik sa iyo aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Inihayag ng Office of the Solicitor General o OSG na bukod sa co-warrant of petition ay posible maghain pa sila ng iba pang kaso laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Narito ang report ni Dante Amento. Inamin ni Solicitor General o Solgen Minardo Guevara na komplikado ang mga impormasyon hinggil kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kabilang na rito ang citizenship nito na kinu-question sa ngayon. Well, the information is quite magulo. It's kind of complicated. You all know that, no? You're listening to her testimony.
and the testimony of other people before the congressional hearing. So we are encountering the same problem insofar as the OSG is concerned. Dagdag pa nito, may mga impormasyon pa na magkakontra. Kaya dapat maging maingat sila sa pagkalap ng mga impormasyon na maaring ipresenta sa korte kapag sila ay naghain ng kaso. Well, her citizenship is the most important critical question, but we need to look at so many documents like her birth certificate, the fact of late registration, the nationality of her parents, and so forth and so on. Because all of those matters will have a bearing on her citizenship. Dagdag pa ng OSG, maaaring maghain sila ng ibang kaso laban kay Mayor Go, liban sa co-warranto petition. So we need to look at other legal remedies first before embarking on a quo-warranto petition, or probably filing a quo-warranto petition on the basis not only of citizenship or the lack of it, but on other grounds like residency or literacy or disqualifications according to the election code natin, no? So those things we are considering as well. So not only on citizenship. Una nang sinabi ni Guevara na hindi naman makakaapekto sa kanilang investigasyon ang pagsuspinde sa alkalde. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa na ng executive session ang komite sa Senado kaugnay ng investigasyon sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Pinangunahan ito ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Habang dumalo rin ang ilang kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Department of the Interior and Local Government at iba pa. Closed door o hindi isinapubliko ang pulong dahil sa ilang sensitibong impormasyon na may kinalaman sa national security. Wala naman si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo bago magsimula ang executive session. Una nang sinabi ng ilang mambabatas na nais nilang matalakay sa executive session ang naging kaugnayan ng alkalde sa POGO operations sa Bamban at ang issue sa kanyang pagkatao. Plano ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na magsampa ng reklamon tax evasion at violation of securities laws laban kay Bamban Mayor Alice Go. Hiwalay ito sa mga isinampana ng Department of the Interior and Local Government kaugnay sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub raid sa naturang bayan noong Marso. Ayon sa PAOK, ang sinasabing paglabag sa securities law ay bunsod ng napaulat na koneksyon ng alkalde sa kumpanyang Hongsen Gaming Technology Incorporated na illegal na pag-ooperate. Kinukwento pa nila ang involved na halaga, ngunit naniniwala ang ahensya na malaki ito base na rin sa maluhong lifestyle umano ni Mayor Go. Arestado ng National Capital Region Police Office ang 4 na pulis matapos na sinasabing sangkot sa kidnapping ng 4 na Chinese national sa Pasay City noong June 2. Bukod sa 4 na pulis, mayroon pang 10 sibilyan na kasabwat ang mga ito. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, ano yung detalye nitong nangyaring pagdukot ng mga pulis dyan sa 4 na Chinese nationals? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ipirenesenta nga kaninang umaga ni DILG Secretary Benhar Abalos at PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil dito sa Campo Crame ang 4 na pulis na suspect sa pangidnap ng 4 na foreign nationals sa Pasay noong June 2 ng madaling araw. Ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos, ang mga pulis na suspect ay pinamumunuan ng isang police major at 3 police sergeant. Bukod sa 4 na pulis, sinabi din ni NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. na mayroon pang 10 sibilyan na kasabwat ang mga ito. Kwento ni Secretary Abalos, hinarang ng motorsiklo
ng mga suspect ang Lexus na sinasakyan ng mga biktima at saka isinakay ang mga ito sa nakasunod na puting van. Nakatakas naman ang 2 sa 4 na biktima kaya't nakapagsumbong sa barangay. Habang nagbayad naman ng 2.5 million pesos na ransom ang 2 Chinese kapalit ng kanilang kalayaan. Naniniwala naman si PNP Chief General Marbil na mayroon pang ibang kasabwat na pulis ang 4 na naaresto kaya't masusi ang ginagawa nilang investigasyon. Ang 14 na suspect kabilang ang 4 na pulis ay nasampahan na ng reklamong kidnap for ransom, robbery at carnapping. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Bahagyang bumilis ang inflation rate ng bansa noong Mayo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, naitala ang 3.9% inflation noong Mayo. May bahagyang pagtaas kumpara sa 3.8% noong Abril. Ayon sa PSA, pangunahing kontribusyon ng bahagyang pagbilis ng inflation ang pagtaas sa sinisingil sa housing, tubig, electricity at iba pang produktong petrolyo. Sa layuning mapababa ang presyo ng bigas, inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ang pagtapya sa ipinapataw na taripa sa imported na bigas. Paliwanag ng NEDA, kailangang gawin ito ng pamahalaan dahil sa banta ng seryosong problema sa inflation. Ang detalye sa ulat ni Nel Mariboho. The NEDA board agrees to reduce the duty rate to 15% for both in-quota and out-quota rates from 35% until 2028. This decision aims to lower the price of rice further and make it more affordable. Mula sa kasalukuyang 35%, ibababa sa 15% ang ipinapataw na import duty rates sa mga bigas. Ito ang inaprubahan sa katatapos na board meeting ng National Economic and Development Authority na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangunahing layon ng pagbabawas sa taripa sa bigas na mapababa ang presyo nito sa merkado. Ayon kay NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, tinatarget ng pamahalaan na makabenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas sa mga may hirap na pamilya. The Department of Agriculture is aiming for a reduction of to 39 pesos per kilo, at least for the poor, because we will complement this tariff reduction with direct subsidies to the poor and vulnerable, so that at least they could access the food at 29 pesos per kilo. Paliwanag ni Secretary Balisacan, kailangang ipatupad ng pamahalaan ang pagtapyas ng taripa sa bigas dahil sa seryosong problema ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. If we don't reduce the tariff, with the increase in world prices compounded by 35% tariff over and above that, prices will, and inflation will remain to be a very serious problem. So with this, we expect those upward pressure on and rice prices to ease. Upang mapanatiling matatag ang supply ng iba pang produktong agrikultura, nagdesisyon ng NEDA Board na panatilihin hanggang 2028 ang mababang taripa na ipinapataw sa imported na mais, karne ng baboy at mechanically deboned meat sa ilalim ng Executive Order No. 50. Maglalabas ng isang executive order si Pangulong Marcos ukol sa ipatutupad na bagong tariff program, kung saan napapaloob na dito ang mga ipapatupad na pagbabago o pananatili ng mga ipinapataw na taripa sa ilang produktong agrikultura. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi sang-ayon ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa naging desisyon ng NEDA Board na bawasan ang taripa para sa mga imported na bigas at iba pa. Ayon sa grupo, malaki ang epekto nito sa kabuhayan ng magsasaka dahil sa halip na tangkilikin ng local price ay mas mabibili pa ang imported na bigas ng mga consumer. Mula sa Bocaue, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, ano ang reaksyon ng mga rice miller dyan sa Bulacan sa planong bawasan na ang taripa ng mga imported na bigas?
Kaya ito nga yung sinasabi ng mga rice miller na sana ay hindi bawasan yung presyo, itong mismong gagawin ng mga agricultural data. Ito ay na 20% na taripa na imported na bigas dahil marami ang mga maapektuhan ng mga magsasaka. Nagkakamali ang NEDA board. Ito ang sinabi ng Lucedo, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agriculture o SINAG, sa gagawin ng National Economic Development Authority o NEDA na bawasan ng 20% ang taripa para sa imported na bigas, karne at iba pa. Anya, bago sana sila mag-desisyon, ang NEDA na ibaba ang tarif ay kinonsulta muna nila ang iba't ibang department head ng mga magsasaka. Kung silang tatanungin, okay na sa kanila na i-maintain o manatili na lang sa 35% ang taripa at hindi ito gawing 15% dahil maraming magsasaka ang malulugi kapag pumasok na ang maraming imported na bigas. Nag-decide yung NEDA na ibaba yung tarif. Hindi na nila kinonsulta yung other department and yung mga magsasaka natin dito sa ating bansa. Anya, dahil sa gagawing bawat taripa, mas natutulungan pa anya na kumita ng NEDA, na kumita ang mga magsasaka, ang mga foreign farmers kaysa ang mga magsasaka sa Pilipinas. Yung mangyayari niyan is parang sinasubsidize natin yung foreign farmers kasi binawasan natin ng 20% yung tarif na pagpasok dito. So subsidize yung farmers ng Vietnam, Thailand, and India and Pakistan. Samantala, sinabi pa ng Chairman Rosendo ngayong taon target na angkatin ng bansa ng imported na bigas na 3.8 million metric tons. Pero dahil babawasan na nga ang taripa, ay posibleng tumaas ang angkatin ng bansa ng nasa 4.5 million metric tons ngayong taon. At yan mo tinitigas live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Alright, maraming salamat, Nestor Torres. Nangako si Speaker Martin Romualdez ng suporta ng Kongreso para sa interest at subsidy ng mga benepisyaryo ng proyektong pabahay ng pamahalaan. Samantala, magpupulo ngayong buwan sina House Speaker Romualdez at Senate President Francis Escudero. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nangako si Speaker Martin Romualdez ng suporta ng House of Representatives para sa mga benepisyaryo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project o 4PH ng pamahalaan. Partikular na ang hiling ng Department of Human Settlements and Urban Development na 10 billion pesos na halaga ng interest subsidy. Layo nitong matulungan ng mga informal settler na pangunahing makikinabang sa housing project ng pamahalaan sa pamamagitan ng interest subsidy mula sa gobyerno. Ginawa nito ang pahayag ng makapanayam ng media kasunod ng isinagawa nitong inspeksyon sa pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng Marcos Administration sa Barangay Gitnang Bayan 2, San Mateo, Rizal. Yan, inihingi namin na batas na rin yan para yung popondo ng pambansang pabahay ng mga private sector na mag-take out ng housing loan para sa mahihirap. Nakasiguro sila mababayaran. We shall prioritize this para masuportahan talaga itong housing program ng ating Pangulo dito sa Legacy Housing Project. So we think that the 10 billion interest subsidy, we can set that aside for this particular priority program. Ayon naman sa liderato ng Kamara, magsisilbing standard ng lahat ng housing project sa Metro Manila ang itinatayong pabahay sa San Mateo, Rizal. 4,330 housing units ang target maitayo sa lokasyon. Sa kasalukuyan, sa 6 na gusali na target maitayo, nasa 66.55% na ang construction progress ng Building 1 para sa pabahay project. Ang iba naman ay nasa 5 to 35.38%. Samantala, nagkausap sina House Speaker Romualdez at Senate President Francis Cheese Escudero sa sidelines ng ceremonial signing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabalikat sa Pagtuturo Act sa Malacanang araw ng Lunes, June 3. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, nagkasundo sila ng counterparts sa Senado na magpupulong ngayong buwan. Ito ay bago mag-convene ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC.
Although hindi full-out meeting, nag-agree kami tayo ni Senate President that even before the LEDAC na sa third week ng itong buwan na to, mag-uusap tayo. Dagdag pa nito, maganda naman naging usapan nila ni SP Escudero. Yung coordination will be particularly dito sa mga bicameral conference committees on how we reconcile the differing versions and how we will just await the Senate in prioritizing which of the local legislations that we have also passed and transmitted to the Senate will be acted upon. Pero maganda naman yung usapan natin ni Senate President. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling magsasagawa ng tigil pasada ang transport group na Manibela. Ayon sa grupo, tatagal ng 3 araw ang isasagawang transport strike na mag-uumpisa ng June 10 hanggang June 12. Layo nito na tutulan ang ginagawang panghuhuli ng mga otoridad sa mga pampasaherong jeep na hindi sumama sa franchise consolidation. Ayon sa Manibela, magsasagawa rin sila ng kilos protesta sa harap ng opisina ng MMDA bilang bahagi ng kanilang pagkilos. Iginigiit ng grupo ang pagkakaroon ng 1 taong extension na sinasabing ipinangako ng Kongreso upang payagan pa rin na makapamasada ang mga unconsolidated na jeep. Posibleng magamit na ngayong buwan o sa darating na Hunyo ang mga ginagawang elevator sa 5-foot bridge na nagsisilbing daanan papunta sa EDSA Busway. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, saang mga istasyon ba ng busway yung lalagyan ng elevator? Aga, kasama doon sa mga footbridge na konektado sa EDSA Busway na nilalagyan ng elevator, ang Monumento Station, Bagong Barrio Station, Balintawak Station at yung PhilAm Station na sa ngayon ay hindi pa nabubuksan sa mga commuter. Ayon nga sa Department of Transportation o DOTR, merong 5-foot bridge sa EDSA Busway ang lalagyan ng elevator. Layon nito na mas mapadali yung pag-akyat at pagbaba ng mga sasakay ng EDSA carousel. Yung magkabilang dulo ng footbridge ay merong elevator at saka yung center aisle kung saan nandun mismo yung istasyon ng busway. Bali 3 elevator ang inilalagay ng DOTR sa bawat footbridge. Sa panayam ng media kay DOTR Undersecretary Andy Ortega, inaasahan na magiging functional itong mga elevator na ito ngayong buwan o bago dumating ang Hulyo. Malaking tulong ito lalo na sa mga pasahero na matatanda at hirap nang umakyat sa footbridge o kaya naman ay yung may mabibigat na dalahin. Matatandaan aga na bago ginawa ang busway noon, may naging reklamo ang mga commuter sa pag-akyat ng footbridge para lang makasakay ng bus. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Patuloy na minomonitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang Mount Canlaon. Nakataas pa rin sa Alert Level 2 ang bulkan na nagpadala ng 5 kilometrong taas ng ash plume o haligi ng abo sa kalangitan noong Lunes. Narito ang report ni Jed Neresina. Hindi dapat magpakapante ang ating mga kababayan na malapit sa bulkan dahil ayon sa hepe ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng PHIVOLCS, pwede pang masundan ang pagputok ng Mount Canlaon. Ganito umano ang pattern ng Mount Canlaon na laging may kasunod kapag ito ay sumabog. Whatever happens, likely po yung magkaroon po tayo ng mga phreatic or similar explosive events. Kasi ganun po yung ugali ng Canlaon. More often than not, meron pong kasunod. It can happen anytime. As long as meron po tayong unrest, yung parameters po natin ay nasasaad na meron po tayong anomaly sa bulkan.
Batay sa monitoring ng PHIVOLCS, nakapagtala ng 81 volcanic earthquakes o mga pagyanig sa paligid ng bulkan. Mayroon ding naitala na halos 800 tonelada ng sulfur dioxide na ibinuga ang bulkan isang araw bago ang pagsabog. Patuloy din ang ground deformation o pamamaga ng dalisdis ng bulkan na pawang indikasyon ng posibleng pagsabog nito. Nilinaw naman ng PHIVOLCS na walang kinalaman ang mainit na panahon sa pagsabog ng Canlaon. Hindi po nakaka-contribute yung climate sa volcanic activity. There have been studies that large explosive activity affects climate. Mahigpit din ang paalala sa publiko na maging mapagbantay at iwasang pumasok sa 4-kilometer radius na Permanent Danger Zone o PDZ ng Mount Canlaon. Ito'y upang mabawasan ang panganib mula sa biglaang pagsabog, pagbagsak ng bato at pagguho ng lupa. Dagdag rito ay nakataas sa Code White ang lahat ng ospital malapit sa lokasyon ng bulkan. Ibig sabihin lahat ng mga empleyado, medical at paramedical personnel ay naka-standby. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mataas pa rin ang volcanic activity sa Bulkang Canlaon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Bunsod nito, pinag-iingat pa rin ng PHIVOLCS ang publiko kaugnay sa posibilidad ng pagputok ng bulkan. Mula sa headquarter ng PHIVOLCS sa Quezon City, alamin natin ang update kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang latest observation ng PHIVOLCS sa aktibidad ng Mount Canlaon? 53 volcanic earthquakes ang naitala sa Bulkang Canlaon batay sa 24-hour observation ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS sa buong araw at gabi kahapon, June 4. Paliwanag ni PHIVOLCS Supervising Science Research Specialist Dr. Winchell Ian Sevilla, mataas pa rin ito kaysa sa general average sa kanilang datos. Bukod dito, nasa 4,100 tonelada kada araw ang inilabas na sulfur dioxide ng bulkan na mataas pa rin, sabi ng PHIVOLCS. Inaasahan naman ng ahensya ang mataas na paglabas ng gas pagkatapos ng mga pagsabog gaya ng sa Canlaon Volcano. Sa ngayon po mataas po yung yung mga parameters, seismicity, release po ng volcanic gas. So ito po kaya po nananatili sa alert level 2 ang Canlaon Volcano. So ibig sabihin po mataas yung activity na pinapakita. Sa ngayon, Ella, 3 pa rin ang maaaring asahan kaugnay sa mga aktibidad ng Bulkang Canlaon ngayong araw at sa mga darating. Isa dyan ay ang posibilidad ng pananatili ng mataas na aktibidad at patuloy na nakataas ang alert level 2. Kung may lubhang pagtaas sa mga pagyanig at pagbuga ng volcanic gas, ay maaaring itaas ang alerto sa level 3. Ngunit kung sa mga darating na araw ay pababa ang mga senyales, ay pwede na ibaba sa alert level 1. Ngunit sa ngayon, anila, ay pasok pa rin sa alert level 2 ang mga pinapakitang aktibidad ng Canlaon Volcano. Ela, payo ng PHIVOLCS sa publiko, batay sa aktibidad ng Canlaon ay may possibility pa rin na magkaroon ng phreatic eruption sa mga darating na araw. At kung magkakaroon nila ng eruption o pagsabog at magbugan ng ashfall, mahalaga na protektahan ang sarili at huwag malanghap ang abo. Yan ang latest. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Dalawang lugar na sa Negros Island ang isinailalim sa state of calamity kasunod ng pag-aalboruto ng Bulkang Canlaon. Samantala, mahigit 700 residente sa munisipalidad ng La Castellana sa Negros Occidental ang kasalukuyang nasa evacuation centers matapos ang naitalang pagsabog ng bulkan noong Lunes ng hapon. Mula sa La Castellana, Negros Occidental, alamin natin ang sitwasyon doon kay Gladys Tuabi live. Gladys, bukod sa Canlaon City, ano pa yung mga lugar ang isinailalim ngayon sa state of calamity dahil sa pag-aalboruto ng Mount Canlaon? Aga matapos isailalim sa state of calamity ang Canlaon City ay sumunod naman ang munisipalidad ng La Castellana dahil sa pinsala at epekto bunsod ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Ayon sa lokal na pamahalaan, ayaw nilang maging kampante dahil baka muli silang biglain ng bulkan. Sa ulat ng PHIVOLCS, may mga barangay sa La Castellana ang nakaranas ng ashfall
at amoy dulot ng asupre. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente dito, agad silang dinala sa designated evacuation centers ng munisipalidad. Aga sa kasalukuyan, 978 individuals o mahigit 200 pamilya ang nasa 3 evacuation centers ng La Castellana. Kanina ay namahagi ng food packs, sleeping kits at iba pang pangangailangan ng mga evacuees ang lokal ng pamahalaan at DSWD. Aga sa 3 evacuation centers dito sa munisipalidad ng La Castellana ay may nakatalagang medical assistance o clinic. Sakaling may mga medical concerns o health concerns ang ating mga evacuees ay may agad silang malalapitan. Yan muna ang ating update. Balik kayo dyan, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-aalboruto ng Canlaon Volcano sa Negros. Ayon kay PBBM, namigay na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhang residente. Nakaantabay na rin ayon sa Pangulo ang mga air asset para sa mas mabilis na pagresponde. Nanawagan si Pangulong Marcos Jr. sa mga residente na manatiling nakaalerto at sumunod sa tagubilin ng mga otoridad. Tinitiyak ko na ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta hanggang makabalik ng ligtas ang lahat sa kanilang mga tahanan. Ako rin ay nananawagan sa lahat, lalo na sa mga nakatira malapit sa lugar, na maging mapagmatsyag at iwasan ang 4-kilometer radius permanent danger zone. Mangyaring sumunod sa mga payo at tagubilin mula sa mga lokal na otoridad. Ipinisinta ngayon ng National Coordination Center o NCC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga plano o inisyatibo upang mapalakas ang kampanya ng pamahalaan laban sa online sexual abuse or exploitation of children at child sexual abuse or exploitation materials. Mula sa Malacanang, alamin natin ang detalye kay Nel Maribohok live. Nel, ano-ano yung gagawing hakbang ng NCC upang mapalakas ang kampanya laban dito sa mga online sexual abuse at paglaganap ng exploitation materials? Ating pong babalikan ang ulat na yan ni Nel Maribohok. Sa gitna ng adjournment ng sesyon ng Kongreso, ipinagpapatuloy ngayong araw ng House Committee on Human Rights ang investigasyon sa drug-related extrajudicial killings o EJK sa ilalim ng anti-drug war ng dating administrasyong Duterte. Kaugnay ito ng inihaing resolusyon ng Makabayan Bloc lawmakers na repasuhin ang mga kaso ng mga nasawing biktima sa war on drugs at iba pang karahasan sa ilalim ng kampanya. Mula sa House of Representatives, ang detalye ihahatid ni Rosalie Coz live. Rosalie, inimbitahan ba ng House panel si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo dyan sa pagdinig? Ella, bilang paggalang ng House Committee on Human Rights, hindi inimbitahan ng panel si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginagawang pagdinig kaugnay ng extrajudicial killings o EJK sa ilalim ng kampanya kontra illegal na droga ng administrasyon nito. Maging si Senador Ronald Bato de la Rosa na dating hepe ng pambansang pulisya, unang PNP chief sa Duterte administration, hindi rin inanyayahan bilang parliamentary courtesy. Ngayon ang ikalawang pagdinig ng House Committee on Human Rights kaugnay ng drug-related EJKs. Layo nitong tugunan ang inihaing resolusyon ng Makabayan Bloc lawmaker na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel upang repasuhin ang mga kaso ng mga biktima sa war on drugs at iba pang karahasan sa ilalim ng kampanya. May 21 ang umpisahan ng hearing ng komite. Batay sa datos ng pamahalaan, nasa 6,200 plus ang mga nasawi sa police anti-illegal drug operations mula July 2016 hanggang May 2022. Subalit batay naman sa human rights groups, malayo ang bilang na ito sa tinataya nilang umabot sa 27 hanggang 30,000. Nilinaw naman ang chairperson ng House Committee on Human Rights na si Manila Representative Benny Abante, hindi makikipagtulungan ang panel sa International Criminal Court o ICC na nagsasagawa ng investigasyon sa anti-drug war. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinalawig pa ang Taiwan Visa Free Entry Policy para sa mga Pilipino.
Ayon sa Bureau of Consulate Affairs o BOCA, extended pa hanggang July 31, 2025 ang visa-free entry ng mga Pilipinong bibisita sa Taiwan. Ang bawat turistang Pilipino na pupunta sa Taiwan ay mabibigyan ng 14 days of visa exemption na ipatutupad simula sa darating na August 1, 2024. Bukod sa Pilipinas, entitled din sa 14-day visa-free privilege ang Brunei at Thailand. Ayon sa BOCA, hindi dapat bababa sa 6 na buwan ang visa ng pasaporte. Kailangan din na ipakita ng biyahero ang record ng hotel reservation, contact information sa Taiwan at patunay na may sapat na pinagkukunan ng salapi sa border inspection. Ang visa-free program para sa mga Pilipino ay nag-resume noong September 29, 2022. Nakatakda itong mag-expire noong July 21, 2023, ngunit na-extend hanggang July 31, 2024. Binuksan ngayong araw ang 12th Information Caravan sa probinsya ng Camarines Norte kung saan maaaring ma-avail ng mga residente ang iba't ibang government services. Mula sa Daet, Camarines, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ano-ano bang government services ang pwedeng ma-avail dyan sa Info Caravan at hanggang kailan yan tatagal? Isang buong araw na magbibigay ng iba't ibang government services ang binuksang Information Caravan dito sa probinsya ng Camarines Norte. Kabilang dito, Ella, ay ang Land Transportation Office o LTO na tumatanggap ng theoretical exam application. Nandito rin ang SSS kung saan maaaring tumanggap ng verification ng members' records, pag-a-apply ng SSS number at assistance sa web registration. Andito rin ang Department of Trade and Industry na nagbibigay ng business development services at verification permit. Ganon din, tumatanggap sila ng consumer complaint. Pwede rin dito magpa-register ng national ID sa Philippine Identification System. Bukod sa mga nabanggit na opisina, andito rin ang Philippine National Police, Philippine Army, Bureau of Fire Protection at BJMP Cam Norte upang mag-recruit at magbigay ng information dissemination sa kanilang isinasagawang programa. Ilan pa sa mga opisina ng gobyerno na nakilahok ay ang Pag-ibig, BSP, DOST, DNR at marami pang iba. Aabot sa 33 government offices ang magbibigay ng serbisyo ngayon dito sa One-Stop Shop Information Caravan sa Cam Norte. Ang nasabing programa ay pinagtulungan maisagawa ng Camarines Norte Communication Networks o CNCN, Philippine Information Agency at Provincial Government ng Camarines Norte. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Cam Norte, napakahalaga ng ganitong programa dahil mas mabilis nitong naipararating sa mga tao ang serbisyo ng gobyerno, lalo na sa mga mahihirap nating kababayan. Ito na ang ika-12 beses na nagkaroon ng Information Caravan sa probinsya kung saan umiikot ito sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Maaaring pumunta ang ating mga kababayang Cam Norteño para makapag-avail ng iba't ibang government services dito sa Info Caravan sa SM City o sa second floor ng SM City Daet hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Yan muna latest live mula dito sa Cam Norte. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Plano ng Philippine Coast Guard sa Bicol na makapagpatayo ng isang PCG Academy sa lalawigan ng Albay. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kailan planong umpisahan yung proyekto na yan ng Philippine Coast Guard? Yes, ngayon yung taon ay planong umpisahan itayo ng Department of Public Works and Highways itong Philippine Coast Guard o PCG Academy dito sa lalawigan ng Albay. Yata ang nasa kabuuan 1.4 bilyong pisong pondo ang ilalaan ng national government sa pagtatayo ng akademya ito. May nilaan na din na 15 hektarang lupa sa pamamagitan ng acquisition, katulong ang lokal na pamahalaan, Department of Environment and Natural Resources o DNR. Itatayo ang PCG Academy sa loob ng 5 hanggang 7 taon na may 200 milyong pisong pondo bawat taon. Sa ngayon nakahanda ng 2 milyong pisong pondo
na ita-unload mula sa Department of Budget and Management sa kanilang tanggapan upang masimulan na ang proyekto. Ayon kay Philippine Coast Guard Bicol Commander Philip Soria, ang Landmark Project o development ito ng ahensya na magtutunghayan sa Bicol lalo na sa isla ng Cagraray sa bayan ng Bagakay sa Albaya. Ang PCG Academy, kahanturan din ang Philippine Military Academy sa Baguio City at Philippine National Police Academy sa Silang Cavite. Inaasang 300 hanggang 400 trainees o kadete ang pwedeng makapag-aral sa naturang akademya. Sa ilalim naman sa proseso ng recruitment ng PMA at PNP, ang mga nagnanais makapasok sa akademya ng Coast Guard. Ang sinumang individual na papasa sa ilalim na sa 4 na taong schooling hanggang sa makapagtapos. Katulong din ang Ako Bicol House Appreciation Chairman Rizal Vico sa realisasyon ng proyekto sa ilang administrasyon ni Pangulong Marcos o President Marcos Jr. Yan ang balita mula sa Bicol. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. 13 minahang bayan ang naideklara sa Cordillera Administrative Region. Samantala, aminado naman ang Mines and Geosciences Bureau Cordillera o Cordillera na maraming problema sa minahang bayang application para maging legal ang operasyon ng small-scale miners. At mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolaro live. Grace, gaano ba kalaking ektarya ang operasyon ng minahan dyan sa Cordillera Administrative Region? Yes, Ella, nasa mahigit 18,000 hectares ang operasyon sa Cordillera pero hanggang ngayon, 13 pa lamang ang naideklarang minahang bayan sa rehiyon. Tig-4 na minahang bayan ang aprobado sa Benguet at Apayao Province, tig-1 naman sa Abra, Kalinga at Mountain Province. 2 dito ang operational sa ilalim ng small-scale contract. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, mayroong 42 minahang bayan applications pa ang pinag-aaralan ng MGB Central Office. Aminado ang ahensya na maraming problema sa aplikasyon ng minahang bayan. Ang mga dahilan, karamihan ay naideklarang no mining zones, conflicting claims sa pagitan ng aplikante at mga large-scale mining. Ayon sa pamunuan ng MGB CAR, may implementing rules and regulations na sa minahang bayan. Ang makukuha na lamang ng small-scale mining contract ang kinakailang magproseso ng free, prior, and informed consent. Dagdag pa ng MGB, dumadami na rin ang small-scale miners. Ella, ipinapayo ng ahensya na sila ay mag-apply ng small-scale mining contract upang maging legal ang kanilang operasyon. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolaro. At sa atin pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7 na nagsasabi, "Tatapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan, at magsanay ka sa kabanalan." At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.